easily with themselves as a member of LGBTQIA plus community? Or do you support and treat them equally? And what are those issues they have been faced for being part of the LGBTQIA plus community? And for answer those, let us hear the opinion of student of Bulacan State University, Bustos Campus. What is your sexual orientation? Yung sexual ano ko po is female. Gaano ka komportable sa LGBT community? Dahil po friendly naman ako kahit kanino. Kahit bakla ka man o lalaki, babae, komportable pa rin po kasi isa lang naman po tayo tao. Ano yung nakikita mong issue o problem kung bakit nagkakaroon ng gender inequality? Siguro po wala naman po ako nakikita kasi sa tao po kasi yun kung ano po talaga yung more on na feel po nila sa sarili nila. Good morning po. Name po tsaka age. Good morning, I'm Jamaica Liana Anya, 21. What is your sexual orientation? Sexual orientation, female. 2. Tanggap mo ba ang LGBT community? Personally, ano kasi dalawa, isang secular, isang faith. By secular or sa mundong ginagawa natin, parang oo, tanggap ko sila kasi andyan na sila, exist na sila. Then, sa pagdating naman sa faith, siguro medyo hindi pa. Yan. Third question po. Ano ang pakiramdam mo kapag may kasama kang part ng LGBT community? Wala, normal naman. Parang tao din naman sila. Kaya okay lang na may kasama kang ganun. Parang hindi naman mabigat sa pakiramdam. Last question po. Sa tingin mo ba mahalaga na mahalin at tanggapin ang kanilang mga anak kahit sila ay kabilang sa LGBT? Yes, kasi kahit anong mangyari, kahit na siya pa yung pinakamasamang tao sa mundo, anak mo pa din siya. Yun lang. What is your sexual orientation? Female. Gaano ka komportable sa LGBTQ? Kung i-rate, siguro mga 10. Kasi meron akong mga friends ng part ng LGBTQ. Ano-ano yung mga nakikita mong issue o problem kung bakit nagkakaroon ng gender inequality? Siguro kasi, di ba ang mindset natin kapag babae is babae lang. Parang papasok ka sa doon. Babalik ko lang yung pananaw nung nakaraang, yung mga panahon na unang sa mga ninyo natin. Di ba kasi kapag babae lang, ibig sabihin babae ka lang. Hindi mo kayang gawin ng mga kalalakihan. So doon na magkakaroon doon na papasok yung pagkakaroon ng hindi pantay-pantay na pagtingin sa bawat kasarian. Pero which is dapat that mabago yung pananaw natin doon. Kapag babae, hindi lang babae lang. Kapag lalaki, hindi lalaki lang. Or yung ibang part ng LGBTQ. So yun, doon ko siguro yung mindset lang ng ibang tao na parang ang babaw lang ng tingin sa ibang kasarian ng tao. Thank you. Good morning po. What is your name and course? I'm E.G. Simbulan from BSIT 4B. Sa first question po, what is your sexual orientation? Male. Second po, tanggap mo ba ang LGBT community? Ako naman po dahil kailangan din po sila i-respeto. Third question po, ano ang pakiramdam mo kapag may kasama kang part ng LGBT community? Parang normal lang sa akin kasi may mga klase din naman akong LGBT, so kailangan na din talaga makisama sa kanila. Last question po, sa tingin mo ba mahalaga na mahalin at tanggapin ang kanilang mga anak kahit sila ay kabilang sa LGBT? Oo naman po kasi kailangan naman po pantay-pantay yung pagtingin natin sa tao. And now, we are here at Bustos Park. Let us hear what they have in mind. Let's go! Hello po, good morning. Ano pong pangalan nila? Michael Dinyo po. Okay po. Ano pong age nyo? 18. Saan school po kayo?
Baliwag Polytechnic. Baliwag. So may tatlong questions lang po kami para sa inyo. So simulan po namin sa una. Ano po ang yung sexual orientation? B. So number 2 po is, komportable ka ba na i-discuss sa ibang tao yung gender mo? Yes po. So bakit niyo po nasabi na okay lang po sa inyo? Okay lang po sa akin kasi maganda po maging open po tayo sa iba. Okay. Ay hindi ko naman po kinakahiyan. So sa number 3 po is, sa tingin mo po ba ay mahalaga na mahalin at tanggapin po sila ng kanilang mga anak kahit sila ay kabilang sa LGBT? Yes po. Kasi po hindi naman po hadlang yung pagiging part po ng LGBT para maging mabuting magulang. Okay po. Maraming salamat po. Thank you. Ano pong name at saka po kano school mo? Narigay Tridanyo. Nag-aangat mo lang ano. PSP na rin. Saan school? Sa FCAT. Tanggap mo ba ang LGBT community? Kasi parte ako nun. Ano po? Bisexual. If ever po na magkakaanak kayo, tanggap niyo po ba siya kung Yeah. magiging part? Oo. Dahil ano naman, kung manggagalit sa amin dalawa. Tanggap ko. Sa tingin niyo po ba, mahalaga na marin at tanggapin ang kanilang mga anak kahit siya po'y kabilang sa LGBT? Bakit? Kasi nga, kahit ba magkaano kami or aampunin lang namin, parte namin yun kasi kami nakikila namin yung magulang nila. Thank you po. Good morning po. Ano po yung name nila? John Lloyd and Ano po yung course and saan school po? BS Criminology from FF Fernandez College. May tatlong questions lang po kami about gender and society lang po. First po is, ano po yung gender nila? Sexual orientation. Male po. Male. Yung pangalawa po is, komportable po ba kayo na may friends po kayo na kabilang sa LGBT community? Siguro mga 50%. Okay po. Sa number 3 naman po is, ba't po kaya nagkakaroon ng gender discrimination sa school or other work? Siguro dahil hindi nila tanggap yung mga kapwa nila na nagiging member ng LGBT kaya nagkakaroon ng discrimination. Yun lang. Okay lang. Thank you po. After hearing the thoughts and opinion of Bulso students in the community, I think this topic about LGBTQIA+ are become wider than before and become people talk about. I agree. This must be the perfect opportunity for all of us students to promote gender equality and false awareness about gender crimes. So what is up guys? Ako nga pala si Jairon Javier at ngayon mag-i-interview tayo sa mga estudyante dito sa may Baliwag. Tatanong natin about sa sexual harassment, kaya let's go. So andito po tayo ngayon. Ano pong pangalan nila? Ako po si PJ. Familiar po ba kayo sa sexual harassment? Yes po. Anong maipapayo mo para makaiwas sa sexual harassment yung mga tao? Pag di mahalaga yung gagawin tuwing gabi, huwag nang lumabas para maiwasan yung sexual harassment. Tama. Yun lang po, thank you. Oops! Pause po muna tayo. At may konting pa-challenge lang po kami. Ang gagawin nyo lang po is hanapin nyo lang yung kung saan namin tinago yung medyas. Dito lang po namin yan tinago kung saan kami nag-vlog, which is sa Bustos Park and sa BSU Bustos Campus. Magpapakita po kami ng clue kung saan namin to nilagay. Let's go! Hey, what's up? Nandito na tayo sa location number 2. Malapit siya sa BSU Bustos Campus. And kayo na pong bahala maghanap at ilalagay namin sa video ang clue. Guys, tungkol sa na-interview natin sa mga estudyante sa BSU at Bustos Campus at sa Baliwag, ano sa tingin niyo dapat pagpukusan? Sexual harassment o LGBT community? Sa tingin ko, sexual harassment. Dahil sa dumadaming kaso nito at sa mga matatanda na katulad niyan, may mga gumagawa pa rin ito sa mga bata, hindi sila nakakawa sa mga ganung pangyayari. At may mga ibang tao din na nahiyang magsumbong kapag sa kanila nangyari yun. Para sa akin, yung community ng LGBT. Kasi dumadami na rin yung discrimination sa kanila. Kumbaga, para sa akin, tao din naman sila para i-treat ng hindi tama ng ibang tao. Ayun lang, nakalungkot lang isipin na dahil lang ganun part sila ng LGBT, parang mas mababa yung tingin sa kanila ng mga tao. Para sa akin guys, yung gender inequality.
Mas mataas yung sweldo ng lalaki kahit pareho sila ng ginagawa. Nangyayari talaga siya sa work, sa politics, kasi mas nagkakaroon ng privilege yung mga kalalakihan mamuno sa kahit saan. Para sa akin siguro, sa workplace, hindi ko siya i-apply yung pagiging gender inequality. At saka pagdating sa work, dapat mababae ka man o mapalalaki o part ng LGBT. Dapat pantay-pantay lang din yung kung ano yung work na ibibigay, walang labangan, walang ano. Para sa akin, bilang tayo mga estudyante na edukado, dapat maging open-minded tayo sa mga ganung bagay. At matuto tayong tumingin ng pantay-pantay sa mga anumang kasarian ng tao. So, be educated na lang sa lahat sa atin. So, manatili tayong may kaalaman tungkol sa mga ganung bagay. So, unawain na lang natin ang may iba't ibang kasarian para maiwasan natin ang mga ganung issue. So, yun lang. Hello guys! Thank you for watching! Bilang IT professional, para sa akin bilang IT professional, bilang IT professional para sa akin bilang IT professional para sa para sa akin guys, yung gender inequality. Mas mataas yung sweldo ng lalaki kahit pareho sila ng ginagawa. Mas mataas yung sweldo ng Or, 1, 2, 3. Hello guys, thank you for watching.